For this recording, hindi kasi nagsisave lately sa 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 system ni PUP yung mga recordings of the classes, pati yung posting of uh, assignment. Well, I'm not sure if that is for the entire university or yung account ko lang. So what I will do is I will upload na lang it sa separate platform. Probably baka gumawa na lang muna ako ng YouTube page or channel para i-upload lahat ng recordings natin para yun yung i-visit nyo muna temporarily. Okay, yan, sige, let's start na. So I will start muna sa brief intro or yun, pakita yung syllabus na lang muna. By the way, class, everything will be uploaded sa Teams. I will try to upload everything sa Teams. Pag hindi ko ma-upload itong mga learning materials and then this syllabus, so I will upload na lang sa Facebook muna para meron kayong access sa lahat ng mga documents or files na pine-present ko sa inyo. Okay? So, let's go. Puntahan lang natin yung yung learning plan. So, since we are under week 2, I won't be discussing this. Dito tayo sa syllabus course, sa core syllabus expectations and goals, tsaka yung requirements natin for the semester. And then, I will be starting this module 1. Then whatever topic na hindi matapos ngayon, it will be carried out on the next meeting. Ayun. Then, and also, from time to time, I may upload recordings of other topics kasi medyo mahaba yung introduction there kasi we need to discuss first the terminologies before we jump doon sa other topics like on week 3 and 4. So we have the building code. I'm not sure if merong bang readily available building code na mada-download sa internet, or if not, you may purchase naman ng building code for lang din reference. So ito yung mga listahan that are at least will be discussed under the building code, yung fire zone requirements. Of course, part nito yung sa una yung intro nung building code, then construction types, building classification, light and ventilation, sanitation, and then general design and construction requirements. And then also yun, building permit application and processing. So nandyan yan. And then for under week 6 naman is the concrete and foundation plans. So we will be discussing all about concretes, and then part of that is estimating. By the way, as I discuss yung ating terminologies and concept, papasadahan ko na yung mga terminologies from concrete plans, roofing materials, scaffolding and formworks, tapos etong wood and also woodwork. So papasadahan na natin yung discussion in terms of the terminologies tsaka yung whereabouts of that material para as we go with the week, kapag napunta na tayo sa exact module, so we will just having the review of the concepts, and we will be straight doing yung estimating. Etong portion na to, so madidiscuss na yan earlier. Okay, yun. Meron pa pala tayong masonry. Nalampasan ko pala. Tsaka pre-stress. Yan. Anyway, so for detailed check of this syllabus, so you may visit this one na lang kapag na-upload ko na. Okay? Yun, puntahan natin. So, okay. So, again, yun, ang subject natin is building system for those students na
supposedly hindi sure if you are enrolled with the subject, kindly check it with your proof of enrollment kung ano man tawag doon. So, yeah, please make sure that you are enrolled with the building system design and you already passed the prerequisite. Ano bang prerequisite nito? Ang prerequisite nito ay engineering drawings and plans. Okay. Wait lang, class. Okay, class. Let's go to the subject description. So, for the subject description, so building construction is examined from the standpoints of safety of life. Ito ba nga ba yun? Parang iba. For description to from the module. Check natin. Tama. Okay, is examined from the standpoint of life safety, including fire safety and zoning constraints on-site planning, architectural and building services systems such as plumbing, electrical, vertical transportation, security, fire protection. Also materials, sustainability, and life cycle analysis, accessibility, technical documentation, and outline specification, building enclosure system, and interior finish system. Also, this lecture will focus on um, developing of building systems, including archi designs, building material, and construction techniques, and will foster the skills required to adopt a building system approach compliant to the National Building Code and its referral code. So yung referral code, yan yung mga other codes that are necessary for us to check or to visit or to abide, okay, whenever we have a project. The students will somewhat develop of building system will also include understanding of different types of application of building materials and diverse construction techniques, sustainability principles impact on the property life cycle, and how this will integrate and apply to skills and knowledge to industry-based case studies will also be examined. The course will include at least one site visit, okay, to an open building in the locality. I think for this one, um, mahirap tong gawin. Ayoko magpa-site visit kasi hindi ko alam kung we will be allowed. Pero I will require you to have later part of your requirement. I will require you to have or to search for a plan. Okay, i-discuss natin siya. So, yun na lang yung gagamitin natin. At I will require you to create a plan for for plates. Yan. Okay? So for the grading system, so it is the class standing 60% and major exam 40%. Class you might wonder kasi ang class standing should be 70 and then major exam should be 30. If I do that, um magiging mas mataas yung percentage ng other requirements compare sa midterm and final exam. Considering if this is 30, so take 15 sila, and then yung 10% na ibabalik ko from major exam to class standing will
add doon sa mga other requirements sa other class standing. So, hindi siya logical if, like, for example, quizzes will be 20% and plates will be 20%, which is higher than the midterm and final exam. So, hindi dapat ganon. So, or, ayoko nung kasing magdagdag ng additional requirement for the 10% na inalis ko sa class standing. So, with that, I will just transfer it na lang sa major exam. Para tig 20 yung midterm and final exams. Okay? Now, for the class participation, so under class standing, so that's 10%. For class participation, it is merely attendance, attendance, recitation, ganun. So, or yun, by merely attending the class, you would be having at least 10% of the grade. And of course, kapag ka pumasok ka, syempre, you will be having seat work, di ba? So magkakaroon ka ng seat work, wala kang mamimiss. Assignment, ganun din, di ba? So at least 30% hindi mahirap kunin for the subject. And then also quizzes, ayan, quizzes, um, 15%, and then also lastly is plates, 15%. Which comprises ng 60. Yung details nitong mga to, kung ilang plate quizzes it works, so it will be discussed on the next slide. Okay? And then yun, midterm and final exam. Also, ang passing natin is 75. Mamaya, puntahan natin doon sa grading, yung sa grading equivalent. Yan. Then, under class participation, ayun nga, nasabi na natin, so that those are the, requirement. And then, ito naman, for the plate requirement, so at least we will be having at least 5. So, ito is estimate yung mga gagawin nyo dito. On the other hand naman, for quizzes, seat work, and assignment, so at least we will be having 4. Okay, so, yun, mamaya meron na akong pa-seat work and meron na rin akong pa-assignment. Okay? And then yun, for major exam, midterm and final exam. For the requirements of the plate, ito yung ipapahanap ko sa inyo. Provide at least 3-story residential. So it is a group of 3. So bahala na kayo mag-form. Basta group of 3 lang, hindi pwedeng 4. Okay, kailangan 3. And then with the minimum floor area of 200 square meters, concrete structure dapat siya na may roof framing. So i-check nyo kasi kung yan kung yan ay naka-roof deck, make sure na mayroon pa ring part ng roof na may cover ng bubong. Kailangan ko na may roof framing. Particularly, the frame should be steel. Okay? Ayun. Ayun, I think yun lang naman. Once you have a plan, you submit or send that plan sa akin, and then I will review, tas I will give you go signal na aaprobahan ko siya. Okay? Ayun. So, ang content dapat nun, may mga archi plan, may structural plan, so kompleto para kasi yung subject na to ay hindi lang naman limited doon sa part of the building na trabaho ng civil engineers. So we should we should look for a plan na kompleto. Okay? So tsaka medyo maliit lang yung nire-require ko. Hindi nyo kailangan. Pero kung gusto niyo namang more than, at least naman ito. So kung gusto niyo more than 3-story, wala problema. Kung yung makuha niyo mga condominium, okay lang din naman. Groupings din naman to eh. Last Tuesday, yung kabilang section tinanong sa akin kung mag-AutoCAD. So hindi kayo mag-AutoCAD class Ang kailangan ko dito, plano talaga na naka-PDF na. Ipapacheck nyo lang sa akin. Okay? Balikan natin yung grading system. Yung equivalent. So, familiar naman kayo sa equivalent ng grading system. So, yan na yun. Passing natin is 75. Now, class, as early as today, I would like to ask you na yun, please do your part sa mga requirements ko para as I compute your grade, hindi kayo magkakaproblema
na hindi kayo aabot sa passing na 75. Kasi I don't like na every time na may na nag-end yung semester, a student will plead na, "Sir, ganito meron ba akong puwedeng mai um, meron ba akong puwedeng gawin, maipasa para lang makahabol dun sa passing." Kasi ang daming mga ang daming explanation na keso ganito, ganyan. I understand the stand of the students, especially financially, na baka mamaya mawala kayo sa listahan ng free education, maging paying kayo. So, again, I don't want that. Pero, again, just do your part. Hindi naman kayo magkakaproblema. Just, just provide this entire requirements. And then, of course, for the quizzes and exams, so dapat passing yung mga nakukuha yung grade. Okay? I will be strict with the 75% passing. So, lower than that, kahit point something ang kulang. So, I don't, I don't round up the, the value of the, nung final grade ng estudyante. Kaya ngayon pa lang. Then, along the way, if you will be encountering issues, kung magkakaproblema kayo, like meron kayong hindi masasubmit on time, or meron kayong issue, please let me know. Lalo na kung meron akong mga deadline. And then, we'll see if I will allow extensions or if I will allow late submissions. Kasi, yun, medyo mahigpit din ako sa late submissions. Okay? Yun lang naman in terms of my, my initial request para everybody happy pagdating ng end of the semester. Okay? Okay, so for the classroom policies, regular class is expected. It may not be it may not be particular on the the online class, pero yung face-to-face class pag nagpa-exam na tayo. So expected ko papasok kayo. Now, for any late submission, I will not accept. Let me just give you an example. Nagpapasa ako ng assignment sa kabilang section ng usapan ko last time is Tuesday, na-extend kasi hindi ko na-upload. Hindi ko naglolo ko yung system sa Teams. Ngayon, i-email ko kahapon until 11:59. Unfortunately, meron pa ring nag-email ng 12:00 pasado na. So, hindi ko lang alam anong ginawa ng estudyanteng yun. So, I won't accept those late submissions. Kasi, maiintindihan ko kung hindi ko kayo nabigyan ng ample time to submit. Pero kung it was expected days before to be submitted, and then yung mismong araw na pinasasubmit ko is, ayun na nga, humaba na yung time to prepare that, hindi pa rin nakapag-submit on time. So, I I don't think na nasa akin na yung problema. No? So again, please be responsible with the submissions. For paperworks, please use A4. So pagpapasok kayo, make sure na may dala kayo at least mga ilang pirasong A4 lang. Para kung sakali magpa-seat work ako, meron kayong A4 na bitbit. Now, kapag hindi kayo gumamit ng A4, -20 kagad for using the incorrect paper size. Kasi ang hirap magpasunod pagdating dito. Yung iba sasabihin, ay sir, ito lang po yung meron ako. So, again, please be responsible. Magkano lang naman yung ilang pirasong A4 piso. So, I don't think na it will crash your banks or yung allowances nyo for that. Ano lang naman, piraso lang siya. Ganon din naman yun kung bumibili kayo ng yellow pad. Kaya ayoko ng yellow pad kasi may mga yellow pad na malambot so madali siyang mapunit. Kaya A4 na lang para para white yung paper. Ayun. So, for plates, all plates pala by the way will be submitted online. Huwag yung ipiprint. Okay? Pag nag-print kayo, gawin nyo siya ng ibig sabihin ginawa niyo yung estimate mano-mano, kailangan niyo pa siyang i-scan or i-picturean tapos convert siya sa PDF. The reason why is that na okay na ako sa email sa online submission of plates para hindi na kayo mag-print, para hindi na din gastos sa end nyo. Okay? So, yun. Pero ito yung mga seat work, paperworks, ganyan. Seat work assignment, so lahat yun ipapa-handwritten ko. So, kahit online ko siya ipapasubmit later, picturean nyo na lang. Yung plate lang talaga kasi medyo madami pages yung kakailanganin sa plate. Okay, next is notebooks are recommended but not necessarily required.
Hindi ko gigradean kung may notebook kayo, pero I recommend that so that kapag yun nagde-lecture or nagre-review kayo, may retention sa inyo whenever you write it sa notebook. Pero again, it's up to you on how are you going to manage yung learning curve nyo dito sa class natin. Pero again, I recommend having a notebook for you. Yan. Only two valid absences will be allowed. So, may kinalaman yan dito sa regular attendance. Ngayon, kapag nagpa-exam tayo tapos hindi ka pumasok, I will only allow you to take special exam kapag ah, valid siya, at the same time nakausap ko yung magulang mo. Hindi ko tatanggapin yung excuse letter. Kasi the reason why is that um it will be harder for me to give you special exams kasi part-time ako. So, yung availability ko sa school is hindi palaging nandun. Yun. So, kaya it will exert effort for me kung in the first place you attended the class. So, walang problema. Pero kung talaga naman valid, so we will work it out. Hindi naman ako sa hindi nag-aalaw. Pero yun lang. Medyo mahigpit ako dito kasi baka yung iba gawin siyang norm na ay hindi mo na ako papasok. Pwede namang mag-special. Okay? So, pero hanggang dalawa lang. Pero kunwari, kung lahat na lang ng exam, hindi mo papasukan on time, tapos mag, mag-request ka ng mga special exams for all missed exams. So, I will not allow that. Only 2 absences. And then, hindi rin ako class pala mahigpit sa attendance pag kinalaman sa yung hindi kayo pumapasok talaga sa lecture. Bahala kayo pumasok. Pero, again, sa ano lang to sa exam, yung tinutukoy ko dito na medyo mahigpit ako. Then, yun, at least, yung 2 quizzes per term, dalawa bago mag-midterm, dalawa bago mag-final exam. Kaya siya at least 4, yung pinakita natin kanina. And then, ayun, all forms of dishonesty and cheating will not be tolerated. One strike policy will be implemented. So, not sure what is stipulated in the student handbook regarding this one. If you were caught cheating, will make that kunwari that quiz fail or the entire subject fail. Pero sa akin, you will be get 5 kapag nahuli ko kayo ng once sa buong subject na yon. Okay? So kaya please don't try kasi for me it is better for you to um to fail because hindi mo alam kaysa you pass tapos hindi mo din alam. Okay? Mas mahihirapan ka sa mga succeeding subjects mo. Tsaka it is it's very timely lalo sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas, 'di ba? Na ang daming sinungaling, ang daming mandaraya, ang daming, 'di ba? Ang daming nagnanakaw. It's all form of dishonesty. So lalo na yung mga flood control projects, etc. So, 'yun balang araw kayo yung magiging mga engineers, professionals na nasa position ngayon ng mga gumagawa nun na I hope madadala nyo yung pagiging honest and integrity. It's better to have a plain simple life rather than having an extravagant one na yung source naman nun is questionable or very sketchy. Yun lang naman. Kaya medyo mahigpit talaga ako dito. Tsaka, yun, pangalagaan natin yung pangalan natin. Lalo pag nahuli kayo ng, kunwari, sa quiz lang, nahuli kayo ng faculty, pag naging estudyante nila kayo next sem, markado kayo na, ay, ano yan eh, ganun. So, we don't want that to be tagged sa atin. Okay? Tsaka, yun, hindi rin naman mahirap yung subject. Hindi rin naman ako magkukulang ng lesson. So, just please do your part. Okay? Anyway, before anything else, papakilala pala muna ako. So by the way, I'm Engineer Mark Tristan Felix, MSCE. So I am a Mapua graduate, batch 2006 until 2010. I took my board exam in May 2011. Right after that, I took my master's degree in major, specialized in structural engineering.
from 2012 until 2014. My program is a thesis program sa Mapua. And then, currently, I am taking up my PhD degree in water resource. Um, so I started last semester. That's the reason why class na hindi ako masyadong available ngayon sa school. Aside from I have other part-time work sa Adamson University. So I'm also taking up my PhD. So may mga times talaga na limited yung availability ko. Kaya ako nasasabing it will be very hard for me to have you take a special exam. And yun, I am a part-time faculty also of PUP and a former part-time faculty sa FEU Tech. And also, yun, meron din ako kasi full-time job. Ito yung trabaho ko sa industry. Ito pala, Orecon. Ba't di pantay? Teka nga. Ayan. So, yun, I am a water engineer sa Orecon. So, for more than 2 years, I am previously an engineer sa GHD Philippines and then sa Lion Associates. Ayan, so that's my that's my background. Yun. And then yun. Do you have any questions pa na class sa na-discuss natin dito? Wala naman. O baka na may makaisip. Sa groupings, again, bahala kayo mag-grouping sa sarili nyo. Ngayon, kung meron sa inyo walang ka-group, and then meron sa inyo naghahanap ng ka-group, mag-chat na lang kayo sa natin, sa chat, sa Facebook. Bahala kayo doon mag-usap. Pwede nyo gamitin yung platform na yun to discuss. Okay? So let's go with the first topic. Eto. So let me discuss first yung as part of the introduction of the subject is to discuss yung mga terminologies that you will be encountering along the way. Kung titingnan natin tong syllabus, okay, after the building code, so yung concrete, steel, pre-stress, masonry, wala palang dito, earthworks. Ayun, so all of them will be discussed nga separately. Pero pag nandun na tayo sa week na yon dito, like for example sa masonry, estimate na lang tayo. Pero para pag-usapan na natin, ngayon pa lang, yung mga terminologies niya para tapos na at i-recall na lang natin later. Okay, so let's start. Okay, so let's start for the module 1A is the earth and filling materials. Class, hanggang dito lang muna tayo sa earth and filling materials. And then on the next meeting, tuloy lang natin yung lecture kasi the other half of the subject, the class today, I will give it to you to do the seat work tapos yung assignment na papagawa ko. Okay? Yeah. So, sabi dito, modern day rockfill dam construction must rely heavily on past experiences for guidance pertaining to the placement and compaction of large rock in a compacted fill structure. So, yung earth and filling material, an example of application of that one is a rockfill dam. Also, ginagamit din natin ito doon sa mga fill na, for example, gagawa tayo ng kalsada and then we need to lift the elevation or level of the road. So, yun, we use earth and filling materials. An example of this also are yung mga kalsada sa provinces kung saan may palayan on both sides pero mas mataas yung kalsada natin. That's the reason why for that is kapag malakas ang ulan at bumaha, hindi nakalubog yung kalsada. Okay? So, nagfi-fill tayo ng lupa. Okay. Again, another application yan is a rock fill dam. Special rock equipment and procedures are required for rock barrow development. Rock barrow, yung pang hukay.
hauling, placing, and compacting to produce a stable and acceptable engineered structure. Papakita ko sa inyo ano ba yung mga binabanggit diyan. Yan. So sabi dito, pakita ko muna yung Rockfield Dam. An example of that one. Tailings, ayan. It is an earthen embankment. So usually, kung hindi kayo familiar sa tailings, ang tailings ay makikita natin sa mga minahan. So ito, yan, earth dam yan. Ayan. So pakita natin. Medyo maganda-gandang tailings dito. Para siyang ganito, yung cross-section niya. Okay. Ito yung slurry ng tailings, yung water runoff. Tapos ito yung dam na ginagawa. Ayan. Okay. So basically, ano siya, earth fill na itinatambak para magkaroon ng earth dam. Baka kasi ang alam nyo lang na dam is yung hydropower. Ang hydropower kasi is a massive concrete. Ayan, ito is made out of concrete. Pero again, ito naman, yung earth dam is made out of earth materials. Pangit itong mga ano. Ito, yan. So kung makikita nyo, ano siya, sloping on both sides kasi dyan nakasalala yung stability ng dam. And then ito, compacted to, itong layers na to as they lift the level of the dam. Yan. Okay, going back. Ayun. Ay, meron pa pala. Another one is, pakita natin yung ano ba yung mga special rock equipment and procedure. So, ang una nating ginagamit is minsan is yung ano to, excavator. Ayan, so ginagamit natin yan pang borrow ng lupa, pang hukay. Or sometimes kung medyo matigas, gumagamit tayo ng yung may breaker. Pinapalitan yung dulo. Ayan. So, bine-break niya. Tapos next is iho-haul. Ayan. Kapag nadurog na, iho-haul na yan ng excavator. So, saan ilalagay ng excavator yan? Sa dump truck and excavator. Ayan. So, ilalagay niya yan. And then, the earth or rock na inilagay natin sa ating excavator will now be transported doon sa lugar kung saan natin siya lilipat. So excavator, lagay natin dumping dirt. Ayan. So tapos pag nandoon na siya sa lugar kung saan natin siya i-dump, so i-unload yan nung dump truck. And then after that, so ang gagawin natin is ikakalat natin ngayon yung ano na yan, yung lupa, ikakalat natin using a grader. So ang itsura ng grader, ayan, ganito siya actually. Ayan. So after i-dump ng dump truck, eto, kung makikita nyo itong parang bakal dito, i-level niya yung lupa in a way na namimit natin yung certain depth of the thickness nung ikinakalat natin. What I'm trying to say is, drawing ako. Kunwari, if ito yung dirt, kunwari ito yung existing. Tapos kapag dumaan ngayon yung, kunwari ito yung grader, ang gagawin niya, ikakalat niya at a certain level yan. Para itong portion na to will be distributed along the way. Okay? So, mayroon yung certain thickness. I think 300 ata. Or 300 ba o 450? Nakalimutan ko na. Ayun. And then, after, ano ba example? Ayan, ito. No, makikita nyo dyan. Ay, video, pangit. Ayan siya. So, ikinakalat
Ito yung parang scooper niya dito sa ilalim. Tapos ito yung naikakalat na niya. So, ganyan magkalat yung grader. Yung harap niyan, medyo flexible yan. Katulad nito. Kaya niya umangat. So, dahil syempre yung harap niya is hindi pa nakakalat. Yung likod, ang alam ko yung stable yung gulong dyan. Ayun. Then, after nating ikalat yung lupa, so ang next natin is uh, ipipison. Okay? So, may dalawang klaseng pison. Um, Hindi yan mali. So, yung kilala nyong pison is yung flat drum roller. This one. Ayan. So, eto, normally, mas best to use kapag ang pinipison natin ay asphalt. Mamaya natin pag-usapan yung asphalt kasi iba yung pangkalat ng asphalt eh. May sarili yung asphalt paver. Pagka grader, ang next na gagamitin, pison. Okay, yung two types. Ito yung isa yung flat roller drum. So, pagka dumaan itong roller, nagba-vibrate din pala ito class. Etong etong harap na to. Nagba-vibrate din 'yan para hindi lang na pinipino ng dahil sa bigat niya, kung hindi nako-compact pa through vibration. Okay? 'Yun, pero mas magandang gamitin kapag ka earth is ito, yung sheep's foot. Ayan. So pison din 'yan. Pero ito hindi niyo to makikita sa kalsada. Walang gumagamit kasi pag asphalt, ang pang pison, yung flat roller, ito. Pagka tawag dito, um, kapagka earth sa mga um, like sa mga provinces na talagang site development site grading yung ginagawa. So they use this one. So pareho naman sila na nagba-vibrate and nagko-compact. Ang maganda lang kasi dito sa ship's foot, dahil earth yung kino-compact mo, mas na DDN, mas na iko-compact niya ng gusto. Kasi meron siyang parang ngipin yung na to, etong roller na to. So para mas ma-compact niya. And then after that, we will be testing the site na kinompak, like para makita yung compaction niya, yung percent ng compaction. So one of the test na pwedeng gawin is yung field density test. Ito. Ayan. Asan na ba yun? May mas magandang field density test eh. Yung nuclear. Example natin. Yan. Ito. Hindi mo na kailangan nun. Class, pag nakita nyo to on-site, huwag kayong lalapit pag simula na yung reading. Ito. Kasi nuclear yan. So meron niyang radiation kapag ka nag-run na yung na yan, yung device. So we don't want na ma-compromise yung health natin. Kasi ang sabi sa akin before nung nagko-conduct kami ng field density test, tinanong ako dati, "Sir, may asawa ka na?" Sabi ko, "Wala pa po." "Bakit po?" Sabi niya. "Kasi sir, kung may asawa at anak ka na, walang problema. Lumapit ka diyan. Pero kapag ka wala pa at plano mong magpamilya, like sir, habang tumatakbo yung device, lumayo ka muna kasi meron siyang radiation. It may affect yung fertility ng tao. So both lalaki and babae." So, ganun po ba? O sige. So, yun. Tapos actually meron nga silang biruan. Ang sabi, actually sir, yung operator nung device, sabi niya, "Sir, ano na yan eh. Baog na yan eh. Ano tawag dito? Ang sabi nga ng asawa niyan, babaero yan. Paano sir malakas ang loob? Kasi hindi na siya makakabuntis." Well, biruan lang yun. Pero yun nga, just to be mindful of this one,
medyo delikado to kapag tumatakbo na yung yung device. Pero once that the apparatus or device is done testing, pwede naman na kayo lumapit para makita nyo yung result dito sa parang maliit na screen na to. Ayun. Okay? So balikan ko lang yung sa yung sa flat roller drum. Kapag kasi mga asphalt naman ang inilalatag, um asan na ba yun? Ayan siya kasi yun, kapag asphalt. Asan yung asphalt paper? Eto. So yung sa asphalt paper, ganito naman yung device nun. Depende kung gaano kalaki. Siya naman yung naglalabas ng asphalt. Sa atin, shinortcut, mano-mano kinakamay yung asphalt. Tapos inilalagay. Lalo na pagka hindi concrete blocking tawag, yung tinatakpan yung mga potholes. Yun, mga maliitan. Pero pagka isang buong kalsada ang gagawin nyo, gumagamit tayo ng mga ganito. Actually, ito is bumubukas yan. Tapos siya yung maglalabas ng then yun, i-roller ngayon nito. Ayan. So, kung kung yung construction is sumusunod sa methodology nung project. Yung iba kasi shortcut eh. Ayan. Okay, going back. So, ayun, the conventional earth field test method to, nasabi na natin, yung FDT, field density test, for controlling leaf thickness, gradation, moisture content, and compaction are not applicable on rock fields kasi bato yun, and must be modified to site-specific compactive effort specification using test fields and large vibratory roller compactors. Ayan. So yun. For the earthworks, again, it is a engineering works created through the processing of parts of Earth's surface involving quantities of soil and unformed rock. So, nasabi na natin yan na yan yung mga lupa na minamanage natin for the earth and field. Pero earthworks, yung engineering term for that, whenever we are dealing mga lupa, bato, on site during the construction process. So that is earthworks. For example, naguhukay ka ng paglalagay ng foundation. So that is earthworks. For example, nagkakat ka ng bundok para may pagdadaanan yung gagawing kalsada. So that is earthworks. Ganun din kung magtatambak. So that is earthworks. Hindi lang puro excavate, pati filling andun din. Okay. For the acronym, so ito yung mga may encounter nyo along the way. We have the AASHTO. It's the American Association of State Highway and Transportation Officials. So this is the governing body sa US that deals with the transport sector nila na may kinalaman sa lahat ng may kinalaman sa kalsada, ganyan, or highways. Yung mga details for the thickness of the pavement, whereabouts ng mga base and sub-base. Yan, so AASHTOS. Yan yung parang counterpart ata natin ng DPWH. Okay? So we have the ANSI, the American National Standard Institute. So they have that standard institute for and they have that governing body again for the standardization of the check natin. Hindi ko kasi ginagamit yung ANSI. Ang ginagamit ko yung ASTM. Yan. So sabi dito, ayan. Okay. For the products and services. Ayan. So, products na pala siya. Ayan yung ANSI. Once ko lang kasi itong na-encounter doon sa isang software, yung ANSI. Pero yun. Ang madalas natin gamitin is yung ASTM. Kasi this ASTM is the din, parang standard din, manual,
na may kinalaman naman sa mga materials. Ito yung mga raw materials like yung bakal, simento, ayan, gravel. So lahat ng mga details niyan nasa ASTM manual. Hindi lang hindi lang ito limited sa sa construction materials. Malaki ang scope ng ASTM, pati yung mga mechanical parts, yung mga chemical, yan physico-chemical, physical and chemical, yung physico and chemical. Yan. They also have those um, information kasi nga testing materials is ang purpose of this governing body. And then yun, we have the DPWH, and then we have the USCS, or the Unified Classification Soil System. So, pakita lang natin. That USCS, ayan siya, sabi dito. Ayan, not sure kung when is yung USCS kasi klase, ito yung yung may kinalaman sa soil properties, soil classification. So, ayan, unified. Later, we will be discussing this one. Ay, hindi pala. Later, i-discuss ito further sa soil mechanics. Well, ang i-discuss lang kasi natin dito is the overview. Pero, with this USCS, yun nga, it's the classification of the soil level. Not sure kung anong governing body nag-ano nito. Baka sa transportation, ginagamit lang nila ito as system. O, tama ito. Sa din nila sa Department of Transport. Pero anyway, hindi naman limited ang usage of the USCS for the transportation projects. Kasi everything na may kinalaman sa soil we for classification kasi like yung composition ng soil natin, if the soil is clay, silt, ganun. So it's classified yan dyan, and then kung how to classify, it's also there yan sa classification system. So under AASHTO again, AASHTO classifies inorganic soils for suitability as subgrade. Pag sinabi mong inorganic, ibig sabihin walang nabubuhay doon sa soil level na yon. Hindi siya ano to? Ano nga tawag nila doon sa yung pwedeng taniman? I forgot the term, pero yun, dapat walang pwedeng mabuhay kasi if not, mako-compromise yung layers of the pavement natin. Just imagine kung mataba yung lupa. So, so pwedeng may mga mabuhay na mga damo. I think mayroon tayong mga ganong kalsada eh. Hindi tinitreat na maayos. May damo, or may punong maliit na tumutubo sa mga kalsada. So, dapat hindi. Kasi pag lumaki ng lumaki yun, maging puno, pwedeng masira yung ating structure. And then, yun, yung subgrade na term na ginamit, so we will discuss it sa susunod na mga slides. Kasi yan, part siya ng layers of the pavement. Yan yung nasa ilalim. Subgrade. Ayun, so, yun. For suitability as subgrade materials in terms of good drainage and bearing capacity. Yung further nito, in terms of bearing capacity and yung good drainage, it will be discussed na sa other subjects nyo. Okay, meron kasi kailangan whenever we use a material for subgrade, yung sa bearing capacity, so it can withstand yung load na dadaan doon sa ibabaw ng subgrade kapag na-fill mo na lahat ng layers and may dadaan ng mga sasakyan, for example, so dapat kayang i-carry nung lupa yon kasi pag hindi magse-settle yung lupa, so masisira yung kalsada. Okay, yon. Yung mga particles that used for the
For the materials, so for the definition, kasi ito naman yung mga makukuha natin sa raw materials, kunwari, we need to use soil or yung mga bato. So for us to determine what are their definition, para hindi lang siya earth, hindi lang siya lupa kung tawagin, for us to determine that anything above 75 mm diameter, okay, boulders yan yung mga malalaki. If it is lower than if it is 75 until sieve 10, yung sieve 10 may sarili siyang butas, um or opening, it is gravel. Kapag number 10 to number 40 sieve, that is coarse sand. If it's 40 to 200, fine sand, and then ito, clay or silk clay particles kapag nakalusot na doon sa sieve 200. So ano ba ibig ko sabihin sa sieve? Ang itsura ng sieve, ayan. So para siyang strainer, may salaan. Ayan siya, ganito. As we go down, habang tumataas yung number of sieve, eto, tingnan nyo to. Malaki pa yung opening. Tapos as you go along, paliit ng paliit ng paliit, nagiging pino. So paano ba yan ginagawa? Kunwari, I forgot kung ilang grams man ng lupa. Pero kunwari meron kang lupa, mga 500 grams. Isasalin mo dito. Lahat ng maiwan, so hindi siya, i-classify mo siya sa base dito sa na to, dito. Okay? Kunwari, nagsalin ka, may syempre hindi ka naman kukuha ng lupa ng malalaki. Yung walang boulder, kasi sobrang laki na yan kung mayroong boulder. Sabihin natin, nagsalin ka. Lahat na maiwan dito ang tawag gravel. Okay? So, lulusot sa ilalim na mas pino yung opening compared dito sa first layer. So, lahat na maiwan doon, or hindi pala, boulder, tapos lahat na maiwan sa ilalim, gravel. Lahat na maiwan sa susunod, coarse sand. Tapos maiwan sa susunod, fine sand. And then yung may iwan sa huli, that is the silt. Okay, ayan. Silt. So ano siya, habang bumababa, para kang para kang nagsasala. Pero the more na bumababa yung lupa, the more na nagiging pino. Tapos habang bumababa yung lupa, may mga naiiwan kada pan. So yun na yung magiging yun na yung magiging type of soil na may iwan doon. So kung saan sila naiwan na layer, so yun yung yun yung tawag doon sa na yun, sa portion na yun. And then based doon sa totality ng kunwari 500 grams, kung ilang grams yung naiwan, so you record that. Tapos para makuha mo ilan yung percentage. Yan. So, so basically parang ganito. Kaya lang, we don't do it manually. We put all the pan, patong-patong, ganyan. Tapos nilalagay natin sa aparatos na to. Ayan, nasa na ba yun? Ito. Yang, ano ba tawag ito? Sieve shaker ba yan? Sieve shaker. Ayan. So, ilalagay nyo yung lupa sa ibabaw kahit hindi nyo na masyadong isala. Tapos, ipapatong nyo. Papapatong-patongin nyo yung pan. Ilalagay nyo dito. Tapos, aalugin nyo yan. I forgot how many minutes. Tatakbo yan. So, pagtapos na, okay na yon. So, pwede mo nang timbangin ilan yung mga naiwan kada pan dito. Okay? Yun lang. So that's for the USCS. USCS, sorry. That's for the particle sizes. Yung mga sieve na to. Yan. Then next, also another test na ginagawa natin sa soil is the Atterberg limits. It performed on
soils passing the 40 sieve. Okay, pagka yung mga fine sand lang yung ginagamitan nito. So we identify the liquid limit, plastic limit, and plasticity index. Class, eto, i-discuss to in detail sa soil mechanics kung meron na kayo or kung wala pa. Kasi ano to, this is a property na ng soil. Eto, so pakita na rin natin kung wala pa kayong soil mechanics. Atterberg limits. Ayan. So for the Atterberg limits, ayan, so they use this Casagrande cup and then ano to, yung binibilot, sana ba yun? Sana yun? Ayan, ito. Ayan, gumagawa nito. Ayan, oh. So, ginagawa yan sa site. So, kung nagawa nyo na to, so you are very familiar with this one. Kung hindi pa at gagawin nyo pa lang, kung naka-enroll kayo ngayon sa ano, yan. So, gagawa kayo ng ganyan. So, and then, meron liquid limit procedure naman to. Ayan. And then, you compute to get the plasticity index. Ayun. And then, next, ano pa ba? For the fill material, so soil, crush stone, and sandstone used to raise the existing grade or as a man-made deposit generally used under spreading footings, paver, and or concrete slabs on grade. So ito naman yung mga material na pinatatambak natin, yung medyo malalaki. Okay, normally malalaki talaga yung ginagamit natin sa mga ganyan kasi it would be very ano to, masyadong malambot or tsaka masyadong pino kapag ang gagamitin mong pantambak hindi mga malalaking material. Like eto, ayan, granular fill or fillers, type of fill materials having majority of its particle size bigger than 0.047 mm. Yan. Commonly sand and gravel. So ito yung mga commonly ginagamit natin. Then we have the barrow fill material suitable as for fill or subgrade. Ito naman base course material, fill material used in road and parking construction, commonly granular materials. Yung iba ginagamit na pantambak, yung kunwari nag-demolish ka, tapos 'di ba sasabihin libreng panambak. 'Yon. Minsan pwede din gamitin 'yon. Pero ano lang at siguro sa mga slab on grade pwede 'yon. Pero kung kalsada hindi pwede, kailangan talaga suitable yung requirement kasi baka mag-settle. Pag sa slab on grade kasi kunwari bahay lang, hindi naman ganoon kalaki yung weight na na dumadaan compare sa mga kalsada. Ayun. So, eto example, granular filler, and then cases din meron tayong barrow fill, pagka medyo pino. On the other hand naman, eto pala class yung layers of the pavement. Kung eto yung surface mo, so you have a base, sub-base, tapos subgrade. Okay, so at least meron kang 4 layers. Yung iba, subgrade, base course, surface. Wala nang sub-base. Pero normally, at least meron 4. Meron pa nga more than that. That computation is being dealt with, ang alam ko ano, ng pavement engineer or ng geotechnical engineer, yung layers of this pavement. Yan. Another material na may kinalaman sa earth na ginagamit natin sa construction is a riprap lining. So it is a constructed layer or facing a stone placement to prevent erosion and scarring, sludging of a structure or embankment. So an example of that is ano to? Riprap. Ayan. Ay, sobra sa pinto. Ito. Normally, itong riprap na to, hindi lang ito bato. Ayan, tama. Or minsan, we do grouted para, syempre, hindi siya mawawash out.
Kasi kapag kayong bato-bato lang, later on, pwedeng ma-wash out yan. So, rotatory prop, slope protection. Tingnan natin. Example. Ito. Hindi. Ito, yan. Ayan. So, meron tong grout. So, yung grout that is cement and sand. So, para siyang mortar. Yan, ilalagay natin yan. Ginagrout natin para para magdikit. Usually we normally use this type of slope protection kapag abundant yung riprap sa site. Kapag hindi, syempre hindi natin pwedeng gamitin yan kaysa mag-haul tayo ng maraming bato. So we normally use another method na lang. Pero normally naman abundant naman sa site yan. Ayan. Another one is gabion system. Ito same din pero inilalagay natin yung mga bato sa loob ng wire mesh type na parang pa-cube. So we put that inside and then we use that as a snow protection. So para siyang gumagawa ng mga box ng mga bato. Pinagpapatong-patong mo para later on yun yung magwi-withstand ng slope para hindi mag-erode or magla-landslide. So I think ang size ito is 1 by 1. Minsan ilang beses na namin ito nagamit sa site before. An example of this application, saan ba yun? Google ko ulit. If you are from Cavite, kung meron sa inyo taga Cavite, sa may Dasmariñas, meron ito. Ito, sa Promenade. Kung familiar kayo dito sa lugar na to, ayan. So, they use gabion dito sa portion na to. Ayan, gabion yan. And then, yun, ano pa ba? Gabion application. Ayan, yung iba ganito yung itsura. Again, depende naman kung ano yung batong available. Ayan. So, siya, naka-wire mesh siya. Maganda rin naman siya tingnan kasi siya, bato-bato. Then, again, it is advantageous to use this one kapag abundant yung bato sa site. Pagka hindi, huwag ka mag-give yun. Iba na lang gamitin mo kasi maghahakot ka din ng ibang material. So, parang basically ganito siya. Ganito yung kapag may mga nakita kayong vertical na gabion, hindi yun square, hindi yun box na patong-patong lang. Yun, malapad sa ilalim, paliit na paliit, tapos tatambakan ng lupa. Okay, so para siyang ganito. Ayan. Ayan, para siyang ganito. Yung yung gabion. So kung makikita nyo, isa yun nasa taas, tapos palapad ng palapad. Tapos yung earth papatong. Kasi kung imagine kung isang diretso lang yan, nakasalali lang siya dun sa bigat ng gabion, baka itulak lang yan ng At least kung nakapa-steps, may somewhat resistance at pa yung gabion. Ayun, and also we have geosynthetic. Ito, yan. So, nilalagay sa ilalim ng mga bato. Hanap nga tayo na example ng application of geosynthetic. Ayan. Siya, para siyang blanket. Inilalatag siya, tapos pwede mo tambakan later on. Ayan. Tapos, para yung friction of the soil doon sa blanket na ginamit pang geosynthetic. Ayun. So, hindi siya it will aid the soil not to be disturbed. And then next is we have geotextile and geomembranes. So pagka geotextile ito, tignan natin. Saan na ba yung geotextile? Sa geotextile, ayan, sa road ginagamit. Ayan, alam ko to porous. Porous. So ibig sabihin na pwede makapenetrate yung tubig. Geomembrane. Ayan. Yung liner mo, parang blanket na talaga. So ginagamit to sa normally sa mga
sa mga ano to, siltation pond or sa mga landfill. Ayan, landfill. Yan na natin versus geotextile. Ayan. Para lang makita natin. Meron ba dito difference? Eto, non-woven. Ayan. Pag geosynthetic. Ay, hindi geotextile dapat. Anyway, so yun yung difference nung dalawa. Yung isa, woven. Yung isa, parang blanket talaga. So yun, ang purpose kasi nito is that hindi dapat makalusot yung tubig sa ano, sa sa ilalim ng lupa. Lalo na kunwari sa mga dump, sa mga landfill. Imagine, kapag nagtambak ka doon tapos yung tubig ulan na ano yung basura, so or yung mga leachate at kung ang tawag natin doon, ito, leachate. Ayan. So we don't want this to go sa ilalim ng lupa kasi pwede yang makaapekto sa bodies of water. Kung kung may hydrology na kayo, so it will be discussed kasi ano siya, for example, you have a groundwater na normally meron talaga yan sa lahat ng lugar, groundwater. And take note class, sa Pilipinas, ang source ng tubig natin is majority groundwater. Kokonti lang naman ang dam natin, hindi ganun kadami na source compare sa ang source ay groundwater. Lalo na yung mga provinces na mga island provinces na wala namang dam. So they extract water sa ilalim lang ng lupa. So for us not to compromise the quality of the groundwater, so we don't want the leachate from the landfill goes to the groundwater kasi pagka ganon, may mga organic compounds yan or anything pa na once na mahalo sa tubig at in-extract natin, so magiging contaminated yung tubig, 'di ba? And at the same time, it may also affect bodies of water na mayroong mga marine life. Okay, so we don't want that to happen. Ayun. So kaya gumagamit tayo ng mga katulad nito, mga geomembranes. Okay? Ano pa ba? Yeah, meron pa tayo geocomposites. Usually sheet or edge drains consisting of a prefabricated core to which a geotextile is bonded. So binaband natin siya sa yung geotextile, may nakaband pa tayong sheet or fabricated. Ito, parang puti. Another one sa ginagawa natin sa lupa is we do termite proofing. So we know naman na merong mga insects or pests. I think hindi magandang gamitin yung term na pest. Pero well, for me lang. Kasi nagiging pest siya kasi nagtatayo tayo ng structure. Pero long before, nandun na yung mga ano na yun, mga insects na yun na doon sa lupa na yun. Now, for us to keep them away na doon sa ating structure kasi once they are bothered doon sa kinalalagay nila sa ilalim ng lupa, they might go doon sa structure na pinatatayo natin or ginagawa, particularly yung mga termite. Naghahanap sila ng way para makapunta sa mga pwede pa nilang masira na mga na mga wood material. So for us to create a termite proof construction, so we normally have at least two method. Isa is physical barrier, the other one is chemical. Yung chemical, yan yung may mga soil treatment, yung may inilulubog na mga pesticide, termicides doon sa termiticide doon sa sa ilalim ng lupa. Or we can do also non-chemical barriers which include sand and ballastic particles barrier or stainless steel mesh barrier. So whichever will work, so pwede rin naman yan. Pero ang pinaka-common yung chemical barriers. So again, for the
for the layers of the pavement, ito yung commonly na makikita natin for the na may kinalaman sa earth, yung subgrade, yun nga nasabi ko, subgrade. Frost protection kung may kung nag-snow sa lugar. Sub-base, kaya di ba nasabi ko sa inyo minsan may sub-base or minsan diretso na sa base course. Pero normally meron yan dapat. Yan. And then base course, ito hindi ito pwedeng mawala. And then lastly, yung ibabaw, it may be hot mix asphalt, or it may be concrete surface, or pwede ring concrete surface na may asphalt. Yan. So makikita nyo yan sa mga major thoroughfares. May concrete na, maga-asphalt pa. Wala namang problema doon. Ayun. Ayan, so yung asphalt, so alam niyo naman na yan, yung asphalt ang nilalagay. Pero by the way, it is a dark brown to black cementite material, solid or semi-solid, composed of bitumen, which occur in nature but are obtained artificially in petroleum, and which when mixed with graded aggregates, so yun ang hinahalo natin sa aggregate, is used as a filling materials by placing, shaping, and compacting while hot over a prepared base. Minsan para hindi siya lumamig, di ba? Kung nakakita na kayo niyan, yung inaapo yan pa. Tulad nito yan, yung cold mix asphalt. So it's prepared at a relatively light and slow curing asphalt placed over a surface without heat, hardens to a state that is a less firm and durable than hot mix. Pero pa rin niya kino-compact. And then asphalt overlay. Ito naman, when one or more courses of layer of asphalt leveling, course made of an asphalt and aggregate mixture of variable thickness to correct the contour of existing surface are placed on existing pavement. So asphalt overlay tawag dun sa mga nagdadagdag ng additional layers of the asphalt. 'Di ba meron tayong mga kalsada na bako-bako pero asphalto. So yan, they normally do asphalt overlay. Or minsan may mga potholes. So they do asphalt overlay. I think may nakita ako sa Facebook one time. Nakalimutan ko kung saan province 'yun. Baka nakita niyo lang. 'Di ba normally ginagawa sa construction ng kalsada, binabasag ng mga siraulo na sunod-sunod. Kaya sorry kaya ko nasabing siraulo kasi babasagin nila pero iiwan nila tapos hindi nila babalikan. Babalikan nila pag magsisimula na yung construction. Ganun kasi ginagawa ng mga contractor para makatipid sa rent ng equipment. So they normally break the road and then iiwan nila tsaka lang nila ulit gagawin as they progress. Kaya lang kasi it is a nuisance doon sa mga tao. Lalo na okay lang naman siyang basagin kung kinabukasan sisimula na yung construction. Ang problema yung like let's say 1 kilometer ng road babasagin mo sunod-sunod. Tapos ang trabaho mo naman by facing, 'di ba? So naabala mo lang yung mga gumagamit. In terms of this overlay, I think may nakita ako parang binutas tapos mukhang not sure kung nagka-problema sa budget or whatsoever. Tinakpan ulit nila ng asphalt overlay. Ngayon, di nagmukhang nagmukha tuloy parang sira-sira yung kalsada kasi kung tutusin wala dapat butas, binasag nila, tapos tinapalan uli nila ng asphalt overlay. So I don't know what's the reason bakit gano'n. Pero dapat kasi yun nga, it should be done accordingly by facing. Ayan, ito pa asphalt overlay. Ayun. I think yun lang. That's the end of our topic. Any question, class? Wala. Sige. For your seat work, so for the remaining time and for the time remaining tsaka for the assignment. So
Yung sa sulat ko muna yung ano. Teka lang kasi hinahanap ko yung ano. Wala, ito na nga lang. So, for your seat work, ito submit ko to mamaya. Right? Yung construction, vernacular terms. Well, searchable naman to online. So, ano lang to, yung English Tagalog terminologies para familiar kayo. So, what are those? Example nito, pagka sinabi mong biga, so ano ba ang English niya? So, yung beam, di ba? Pag sinabi mong column, ang Tagalog yan, halige or poste. So, yun. So, yun yung ano natin. Yun yung mga ine-expect ko makikita dyan. Like mga hamba. Pag sinabi mong hamba, that is door jump. Pag sinabi mong bisagra, door hinge. So, yun. So, yun yung mga an example of what's vernacular terms. Kasi sa site, hindi ginagamit ng mga skilled workers ang yung English term natin. Pagka sinabi mong mga mga ayun nga, door hinge, ganon. Baka hindi kayo magkaintindihan ng kausap mo kasi nga ano sila, tawag dito, hindi naman sila nakapag-aral tulad natin. So, pero iba yung language na ginagamit nila sa construction. So, yun, ano lang, make sure lang na yun, i-search nyo. So, by the way, searchable naman to and then you may submit it um right after. So, isulat nyo yan sa A4 size, A4, handwritten, then submit sa email ko. Ito yung email ko. Okay? Then, ang deadline is, ito medyo mahaba to, although maiksi lang yung pinapagawa ko. Deadline will be today, 11:59 p.m. So, pag umabot ng alas 12 yan, bahala kayo. Hindi ko tatanggapin. Tapos, you have your assignment. Pa-search natin, types of concrete. Check ASTM. I think 5 yun eh. Concrete ba? Cement. Parang cement ata. Check natin. Pero gusto ko isusulat nyo ha. Ayan. Tulungan ko na kayo mag-search. Ayan. Ito yun eh, yung may type. So, search nyo na lang. Ayan. So, basta i-search nyo yan, yung type of cement na yan. Okay? Types of cement. Again, handwritten yan. Handwritten. So, A4, handwritten through email na lang muna. Ang deadline will be, kailan ba next Saturday? Ano ba? 2019. So, sa 19 natin ipasend. 09/19/11. Para bago mag-Saturday next week, wala na kayo itindihin. Okay, hindi ko na siya paabutin kinabukasan. Kasi pagkagising nyo kinabukasan, mag-online class na tayo eh. So, wala rin naman kayo time tapusin. Tsaka maiksi lang naman yung assignment. Okay, yun. Screenshot natin. For now. Okay, post ko sa Facebook, sa group chat. Ayan, yan, kaka-upload ko na. Ay, kaka-paste ko lang. May any question pa ba? Wala na. Class, tanong ko pala yung yung ating klase representative. Kasi yung kabilang section, nag-request sa akin ng class list. Kailangan nyo rin ba nung class list na naka-enroll sa subject natin?
Asan na yun? Yung class rep muna natin. Hello po, sir. If Yes. makakapag-provide po kayo, okay lang po. Para rin po ma-confirm namin kung sino yung enrollees. Okay, sige. I will be sending that to you. Tapos kasi nanghingi din sila ng although sabi niya no kabilang section is meron din kayong listahan ng mga pumasok. So I can also send you the actual, dinownload ko na ngayon, yung actual attendees nung session for today para meron kang official list kung sino yung mga pumasok sa klase natin. Kasi kapag yung listahan lang nung kung meron man listahan na mo sa attendance, ano yun baka mamaya meron doon na hindi talaga pumasok, pero at least ito isi-send ko to yung official. Siguro na lang every meeting na lang isi-send ko sa iyo to for your own disposal. Okay? Kanina may nag-raise ng hand. Sino yun? May question ba? Wala po, Wala sir. na. Yes. Sir, magtanong ko lang, alam po yung terms na ilalagay po yun sa seatwork po? Ilan yung terms? Opo. I mean, ilang... As many as you can. Wala namang pero maganda mag-search kayo na mag-search para lang siguro damihan nyo lang yung like ito. Pakita ko na lang paano. Wala akong in-expect na dami, pero in-expect ko halos lahat nandyan. Kasi maaaring yung makita nyo mga baka mamaya kasi yung mga makita nyo kunwari mas marami dun sa isa or mayroong mga words na wala dun sa iba. Tingnan natin Yan, kunwari yan, search kayo dito. Ayan, mukhang konti to. So, hanap pa kayo ng ng other sources. So, marami naman available naman yan sa Ayo. Available naman yan. Ito, tingnan natin. So, ito, pwede nyo itong tingnan. Ayan. So, pag tingin nyo kulang to, lipat kayo sa ibang source. Ganun. So, lang siya, para lang mas para lang, again, makover nyo as much as you could. Para later, yun na nga, sa actual, alam nyo halos lahat. Again, walang limit kung ilan yung word or walang minimum or maximum. Kasi yan, marami talaga. Meron pa ka kanina yung, sino pa ako? Na may nag-raise ng hand? Jonash? Yes? Yes? Yun. May I ask lang po if yung A4 po is may tawag dito, may format po ba? Wala naman. Okay. Lang, pangalanan nyo lang. Ang normal lang namang format dapat usually na nasa sinasubmit for seat work and assignment sa akin. Pangalan, yung section nyo, course and year, yung subject natin, tapos date, yun lang. Tapos yun, kung that is assignment, ganun lang. As in yung very basic lang, pero yung format ng may front page, etc. So walang ganun. Ayun. Sino pa? May nagtaas pa kanina Wala na. Lalaki yun. Saan na ba yun? Justin? May question pa, Justin? Or nasagot na ng ibang questions? Sure, okay na po. Thank you po. Okay na? Sige. So wala na? Any more questions? Sige. Class, again, don't expect na mabu-view nyo yung recording dito sa Teams kasi may problem yung natin, yung IT natin ngayon, I think in terms of the file storage. So yun, I will download the recording and will upload it on a separate platform and I will be sending that to you once it is uploaded na lang. Okay? Yun lang. Yun, kung meron pa kayong mga classmates na hindi pa nakaka-enroll sa subject natin or sa Teams pala dito, yun, please let them know. Please let them know na meron tayong GC sa Facebook. Tsaka meron pa tayong Teams dito sa MS Teams. Teka pala, hit ko muna record button.